Hallelujah! Dakila siya, dakila siya. Amen. Magandang umaga po, church. Good morning. God is good. And all the time. God is good. Amen. Sige po. Sa lahat ng mga tumutunghay ngayon sa ating pong online mamaya, magandang umaga din po sa inyong lahat. At sa bawat isa sa atin, magandang umaga po. At higit sa lahat, sa ating pong Diyos na mahay makapangyarihan. Sige po, tayo po ay manalangin. Umpisan po natin ang ating pong gawain sa umagang ito sa panalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to praise you and thank you for your grace, love, and mercy. We praise you, we thank you, Lord, for you are worthy to be exalted, to be adored, to be worshipped in spirit and truth sa lugar na ito. Papasalamat po kami, nagpupuri Ama sa lahat ng mga biyaya at papapala na amin pong natanggap sa mga nakalipas na araw, sa buong linggo. Salamat po Panginoon sa iyong pong divine providence, sa iyong pong hedge of protection, at sa iyong pong banal na presensya, sa comfort and joy sa bawat oras, sa bawat araw na amin pong tinatahak. At sa oras na ito, Panginoon, sa amin pong paglapit, sa amin pong pagsamba sa inyo, you said, Father, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Panginoon, inihahayag namin ng aming pong labi na kami po ay makasalanan, na kami po ay marami pong nagagawa na bagay na nakapagpipighati sa banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng aming pong mga actions, sa pamamagitan ng aming pong mga pananalita, kilos at gawa, patawarin niyo po kami, Panginoong Hesus. Salamat po sa iyong pong banal na dugo na siyang tumigis upang kami ay mahugasan sa lahat ng karumihan na ito. At sa umagang ito, amin pong hinihiling at pinapanalangin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa lugar na ito, na kayo po, Panginoon Diyos, ang magbigay sa amin at mabukas sa amin pong espiritual na mata na makita po namin ang iyong pong kadakilaan, ang iyong katapatan at ang iyong pag-ibig. Maraming salamat o Panginoon sa iyong salita na mahayag sa umagang ito. Maraming salamat po Ama sa kalayaan, the freedom to worship you sa pamagitan ng mga makalangit na kanta. Salamat po Panginoon for the infilling, indwelling, empowering of the Holy Spirit sa bawat isa sa amin sa lugar na ito, maging sa mga makikinig ng iyong salita through online. Kaya Father, ang lahat po ng glory, honor, power, exaltation, lahat po, Panginoon, ng pagdakilat, pagluwalhati, ay tanging sa iyo lamang. This is our prayer, Father, in Jesus' name, your Son. Amen at amen. Po, palapakan po natin, Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating Panginoon at sa inyo pong lahat. Tayo po ba ay blessed? Lakasan po natin, tayo po ba ay pinagpala? Amen! Tunay nga po ang Diyos natin ay tapat sa Kanya pong mga pangako, sa Kanya pong mga salita. At alam ko po, nararamdaman natin yun na kahit tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, tunay nga na ang Panginoon natin ang nangunguna
upang sa ganoon, ito po ay malutas na may katagumpayan. Amen? Papasalamatan po natin siya ngayong umaga para po sa kanyang katapatan. Amen? Amen. O, sige. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo't sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo't sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa pot, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Kasama
natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Amen. Tunay nga po na napakatapat ng ating Panginoon. Sandali lang po. Napakabuti po ng ating Panginoon. Siguro po sa ating buhay talagang hindi po natin maiiwasan na tayo dumadaan sa mga pagsubok. Amen? Amen. Ang kaibahan lang po na tayo ay meron Diyos sa ating mga puso. Na kahit tayo dumadaan sa mga pagsubok, ito man ay maliit o malaki, dama natin ang presensya ng ating Panginoon. Patuloy siyang nagiging tapat sa atin sapagkat sa mga pagsubok na ito, doon niya ipinakikita ang kanya pong kalwalatin, ang kanyang kalakasan sa atin. Kaya huwag tayong maghihinawa, huwag tayong malulungkot pag tayo dumadaan sa mga pagsubok sapagkat ito po ay kaparaanan ng Panginoon upang lalo natin madama ang kanya pong presensya, ang kanya pong katapatan sa atin lahat. Amen. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na wala po kami masasabi, kundi pasasalamat sa iyo pong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon. Tapat ka sa mga pangako mo. Patawad, Panginoon, kung kami po, Panginoon, ay patuloy na nakakalimot at patuloy na umaasa sa aming kakayahan. Nakakalimutan namin na meron kami isang Diyos, na meron kami isang Ama, na patuloy na tumitingin at nag-aantay sa aming pagsawa. At Panginoon, salamat po. Wala po kaming masasabi, kundi damhin mo ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa iyo. At patuloy nawa, madama mo ang aming pong pagmamahal. Katapat mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, yaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, yaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw.
damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, laluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Tunay nga po, O Diyos, salamat po sa katapatan mo. Dakila ang iyong pong pagmamahal. Dakila ka, O Panginoon Jesus. Purihin ka, luwalhatiin ka sa buhay namin lahat. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Sige po, yung mga bata, kayo na po ay inaanyayahan sa inyo pong Sunday School na pangunahan po ni Brother Kenneth. Sige po, at handa na ho ba kayo na makapakinig ng mensahe ng Panginoon Diyos? Sige po, atin pong ipag-pray muna ang ating pong pastor. Sige po, ilihans po natin ang ating mga kamay sa Kanya. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, sa inyo pong mga kamay, amin pong itinataas at ipinapanalangin ang aming pastor na magdadala ng iyong mensahe. Lord, dalangin po namin na siya po ay inyo pong itago sa inyo pong banal na presensya ng lahat ng lalabas sa kanyang bibig ng mga kataga ay punong-puno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa kanya pong pagpapagamit bilang daluyan ng iyong mensahe sa umaga ito. Kayo po, Panginoon, na makita, maluwalhati, maparangalan, madakila sa kanyang buhay.
Kaya Lord, sa inyo pong mga kamay, sa inyo pong mabiyaya, pagpalang kamay, ang karunungan, Lord, ay aming panalangin na dumaloy po sa Kanya. This is our prayer, Father, in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating pastor. Praise God. Hallelujah. Naririnig niyo po ako sa likuran? Sige nga ho, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po nung ating memory verse, and I hope sa ngayon po, kabisado na po natin ang Mateo 16:24, dun po sa ating tema na krus ni Jesus. 4 na bahagi po ng ating pag-aaral, kinuha po natin sa acronym na krus. Unang-una yung karunungan, unang-una po yung kabanalan, pangalawa po yung runong, yun pong ugnayan ni Jesus, at lalo na po yung sigasig niya. Kaya po sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, sino man na nagnanais na sumunod sa akin, kinakailangan din naman na itakwil nila ang kanilang sarili, pasanin nila ang kanilang krus, at sumunod sa akin. Do not forget that memory verse kasi iyan po ang pinakasustansya ng atin pong tema. Matthew chapter 16, verse 24. At alam nyo po, ang sabi rin naman po ng Psalms 37:4, napakahalaga po nun, sa lahat ng gagawin nyo po, you have to delight yourself in the Lord so that He will give you the desires of your heart. Mga kapatid, ang trabaho ho, ang lahat ng atin pong pinagkakakitaan, ang lahat po ng atin pong mga alalahanin, secondary lang ho yan. Ang pangunahin po natin ay walang iba kundi ang Diyos. Can we say amen? Alam niyo po, ang Panginoong Diyos, kada gising natin sa umaga, dapat ang buwang bibig natin, salamat Panginoon. Amen po ba yon? At pagka ho tayo mananalangin, salamat ulit Panginoon sa oportunidad na ako po ay makapanalangin. Maaari naman pong tayo kunin na ni Lord nung kinagabihan, nung natulog tayo. At wag niyo pong kakalimutan, susubo na lamang po tayo ng kanin, Maraming salamat, Panginoong Diyos. Nakakuha kayo ng isang basong tubig, Panginoong Ama, kung di nyo niloob, hindi po ako makakainom. At kahit may mga ginagawa ho tayo sa private, halimbawa tayo po ay nasa CR, may pagkakataon na maluwag kayong nakaihi. Amen po ba? Hindi ho lahat nakakaihi ng maayos. At kayo po'y nakaihi po at talaga naman pong lumabas lahat at magaan yung pakiramdam ninyo. Maraming salamat pa rin, Panginoon. Can we all say amen po? Hallelujah. Kaya po, ang kabanalan po ng Panginoong Diyos, kitang-kita natin sa kanyang kabutihan. Sabi po kanina ni Brother Greg, God is good, and all the time, ang Diyos ay mabuti. Nakakalimutan na niyo, ang Diyos ay mabuti. At lagi-lagi, ayan, purihin po ang Panginoon. Kaya po ang preaching natin po, pinamagatan po nating ang banal na kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. God is good talaga. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Every time po lang na gigising ako sa umaga, yung pong joy that you will be leading the breaking of the bread. Kasi hindi lahat nabibigyan ng oportunidad ho Maghahati-hati ng tinapay. Talaga kung totohanan ninyo yan, kapatid. Huwag po yung nakasarado lang yung camera natin, wala naman tayong kinakain na tinapay, ay nasasayang yung blessing. Maganda kayo ng Skyflakes po, kaya maganda po kayo ng kapirasong pandesal po, at saka isang basong tubig, okay na po yon. At pagka yung ginawa natin, bumababa mula sa langit ang pagpapala ng Diyos. Bumababa po sa kanyang trono yung pong anointing. Kaya pag nakita nyo po yung isang taong anointing, may anointing po mga kapatid, makikita nyo maaliwalas yung kanya pong pagpapahayag ng salita ng Diyos, makikita nyo everything falls smoothly po, makikita nyo po ang pagpapala ng banal na Espiritu yung humahabol sa Kanya. Because you have the anointing of the Holy Spirit of God. Alam niyo mga kapatid, nung binabasa ko po ito pong aklat ng Tito, yan po yung buong isang linggo binabasa ko po, Book of Titus, ang daming karunungan kapatid. Hingin nyo lang sa Diyos. Humingi lang kayo sa Diyos ng karunungan. At dito ko po nabuo yung akin pong preaching. Doon po sa Titus chapter 3, paulit-ulit ko binabasa, nung nakita ko, pwede na itong gamiting preaching. Pwede na itong gawing expository preaching.
Bakit ho? Dito mismo ho nakuha yung title, dito mismo ho nakuha yung puntos por puntos ng pag-aaralan natin, at ito po'y napakahalaga kasi hindi po ito kinatha ng tao. Ito po'y binigay ng banal na Espiritu dahil sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ano po ang sinasabi po dito sa aklat po ng Tito sa 3:4 hanggang 7? Tingnan niyo po yung verse 4, dito kinuha yung title, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kung hindi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak namang muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Nung binabasa ko ito na naman tayo, no, yung coloring activity. 4 na puntos na kaagad ito. Yung unang-unang opening po, nung binabasa ko ito, title na kaagad ito. Kaya mapapansin niyo po, no, yung kabanalan po ng kabutihan at pagliligtas ni Jesus, pag-aaralan natin at iisa-isahin ho natin, base po sa mga talata ng Biblia. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa inyo pong pag-guide, pagpapatawad, at pag-ibig po na nararanasan namin. Napakabuti mo, Ama, hindi ka nagmamaliw, hindi po nagkukulang ang iyong mga biyaya, pumapasa amin po ang iyong proteksyon, pag-iingat, lalo tigit po ang karunungan po na bumababa mula sa langit, dahil kung di kami tuturuan ng banal na Espiritu, ang lahat ng ito'y magiging kaalaman lamang. Panginoon, ang kapangyarihan po ng salita mo ay nanggagaling sa mga binagong buhay. Ipinananalangin ko po ang lahat ng mga nakikinig po dito po sa Peace of Harvest at mamaya po, Panginoon, sa amin pong online. Nawa po, Panginoon, itouch niyo po ang puso nila na sila po'y baguhin ng mga aral na ito, na sila po'y magkaroon ng panibagong pag-asa, at lalo tigit po, magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Hindi po kami, Panginoong Diyos, perfecto at marami kami mga pagkakamali sa pag-iisip, sa salita, sa mga nilakaran, sa paglabag sa iyong kalooban. Ngunit, Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita kung aming ipapahayag at patuloy na aaminin ang lahat ng aming mga kasalanan, ikaw po ay mabuti at mapagpatawad, nalilinisin niyo ang aming mga karumihan at patatawarin ang lahat ng aming katampalasanan. Sa umagang ito, patawarin mo po kami, Ama, bigyan niyo po kami ng karunungan at bigyan niyo po kami ng katalagahan o ng anointing, Panginoong Ama, upang ang mga salita na ito ay may pahayag po na may pagpapakumbaba kasama ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. So assignment nyo po yan, mga kapatid. Pakibasa po yung buong Titus para iisa po yung ating diwa, iisa po yung atin pong pinag-aaralan. Yung unang talata ho rito na mapapansin ho natin, number 1, yung kaligtasan ng isang tao ay nanggagaling sa habag ng Diyos. It is by God's mercy. It is by God's grace that we have been saved. Kaya sana po, palagi nating ilalagay sa kalooban natin, ang tao ho, nais ng Diyos na maligtas. Lahat, nais ng Diyos. This develops the attitude in our heart not to condemn, not to be judgmental, and not to be self-righteous. Kasi ang masama po sa isang tao, pag tinignan na niya na siya po'y nakakagawa ng mabuti, nawawala na ho yung pong kahalagahan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Lalong-lalo na ho ngayon, na atin pong ginugunita yung Semana Santa. Yan po'y kaugalian po nung nakaraan nating pananampalataya. Pero yan po, mga kapatid, wala naman hong masama kung yan po ay i-observe natin at dadamahin natin araw-araw po yung talagang sakripisyo ni Jesus po sa buhay po ng bawat isa. Kaya ang sabi po dito ng Tito 3:5, ngunit nang mahayag ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Sino pong ililigtas ng Diyos?
yung pong mga nanalig at kinahabagan niya. Alam niyo po, ang Diyos, kahahabagan ka pag humihingi ka ng habag. Patatawarin ka kung ikaw po'y lumalapit at humihingi ng kapatawaran. Pero kung hindi ka naman humihingi ng patawad, hindi ka naman humihingi ng habag, hindi ka po kabilang sa anak ng Diyos. But for those who receive Him, for those who believe in His name, ano po yung ingredient para maging anak tayo? For those who believe in His name, for those who receive Him, He gave them the right to become children of God. Kayo po ba'y nanampalataya kay Jesus? Kayo po ba'y tinanggap ninyo si Jesus? Bumababa ngayon yung karapatan na kayo po ay nagiging anak niya. Kaya tamang-tama po yung sinasaad dito, hindi po sa pamamagitan po ng tinatawag nating paggawa ng mabuti. Minsan may lumapit sa akin, Pastor, dinidiscourage nyo ba yung pong paggawa po ng mabuti? Hindi po. Huwag kayong magkakamali po na ang paggawa ng mabuti yan. Nalobat ho, nalobat. Sa susunod magdadala po ako ng baterya ho ng kotse para at least pag nakalagay sa likod ko, meron hong reserba. Ayan. Kaya po yung sinasabi po ng Bible, it is by God's grace. It is by God's mercy. Sabi nga ho natin, habag. Yun po bang parang pulubi ka, tapos wala ka nang makain, walang-wala ka, wala ka maipagmamalaki, wala ka hong dapat gawin, kundi yung bawat dumadaan po, kahabagan niyo po ako. Wala ka nang kakapitan eh. That is what we call mercy. Hindi ka kakapit po sa yaman mo. Kaya nga ho yung binasa ko po kanina, dun po sa amin pong Bible studies, kanina ho, dun po sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, masiyahan na tayo kung may kakanin tayo, masiyahan na tayo kung meron po tayong isinusuot, kasi marami po ang napapahamak sa kanila pong ambisyon na yumaman. Hindi masama ang yumaman, pero minsan ho yung sobrang pagyaman ng tao, you will not be dependent on God anymore. Hindi ka na ho magiging dependyente sa Diyos. Di ho ba? Kaya ho, blessing po kapatid, pagka ho kayo ay mahirap. Huwag niyong titignan na ang kahirapan po na masama, mas marami pong mahihirap na maliligtas. Gaya nung sinasabi ko, yung pulubi po, may lalakad, kumakalam yung sikmura, mamamatay na siya sa gutom, kinakapalan na niya yung kanyang pagmumuka, at humihingi sa kahabagan niyo ako, hindi na nga makatingin ho doon sa mga taong dumadaan. Mahabag po kayo, bigyan niyo po ako kahit na konting tinapay para ako po ay makakain. Kasi pag walang magbibigay sa kanya, mamamatay po siya. Ganun ho dapat yung atin pong attitude. Pag wala ho ang cross, pag wala ho si Kristo, pag wala ang Diyos Ama, pag wala ho ang karunungan ng Banal na Espiritu, hindi ka makakapagturo dito sa harapan. It is by God's grace and it is by God's mercy. Minsan ho, ang yabang-yabang natin mga kapatid, na maraming nabe-bless sa preaching ko. Mali yan kapatid. Kasi kaya ka nakakapag-preach ng maayos, kinakahabagan ka ng Diyos. Pagka wala kami sa music ministry, baliwala na ang church. Hindi ho yun. The real essence of our praise and worship is not the pastor, it's not the music ministry, but the Spirit of the living God sa loob ng church. Can we say amen? Kaya ako naniniwala ako, pati sa loob ng church, hindi po yung ganda ng chapel ninyo. Nalulungkot ako dun sa mga ibang kaibigan ko, Ano itsura ng church ninyo? Ano lang, maliit lang na parang papasok ka lang sa hindi malaki. Hindi kayo totoo. Bakit? Sabi kong ganon. Sa amin, mga malalaki, palasyo. Punta ka sa sentral namin, maganda, matutulis pa yung aming mga bubungan. Parang Disneyland. Pero kayo tanungin ko mga kapatid, kung nauunawaan niyo po yung Biblia, hindi ba ganin niyo alam? Yun po ba yung tunay na templo? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God?
You are not your own, you're bought at a price, and therefore you should honor God with your body. Which one is the temple? The building? Ano po yung templong sinasabi? Tayo yun. Can we say amen? Hallelujah. Nasa ilalim po tayo ng puno ng mangga, 2 o 3, nagpupuri ng may purong puso at dalangin sa Diyos. Is that a church? If there are 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Kaya ako naniniwala, church po ito. Sa lahat ng naniniwala ng Peace of Harvest ay church ni Kristo, palakpakan nga natin ang Diyos. Hallelujah. Sinasaad po rito na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng habag. Niligtas niya tayo, tignan niyo po yung kulay pula, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, direktahan naligtas kami, pastor, kasi sinusunod namin lahat ng kautusan at mabubuting tao kami. Ulitin ko lang niligtas niya tayo hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Purihin po ang Panginoong Diyos. Alam niyo si Kristo, nung pinag-uusapan siya ng mga Pariseyo, in the book of Matthew chapter 9 verse 13, Mateo 9:13, on hearing this, Jesus said, it is not, sabi po ng Panginoon natin, it is not the well that needs a doctor, but one who needs the doctor is no other than the sick. Learn from this, sabi ni Kristo, learn from this. I desire mercy rather than sacrifice. Bakit sinabi ni Kristo yon? That you have to learn from this, I desire mercy rather than sacrifice. Bakit? Because Jesus Christ came for the sinners and not for the righteous. Kaya yung puso natin kung minsan Dok, magpapagamot po ako sa inyo. Sinabi na nga ni Jesus po, klarong-klaro Jesus said, the doctor is not for those who are healthy. Hindi po dun sa well, hindi po dun sa malusog. But the doctor came for those who are sick. Kaya po pupunta kayo sa ospital, Dok, pakitignan nga blood pressure mo, 120/80. Gusto nyo ng ganung blood pressure? Pagkita dun sa creatinine ninyo, kapatid, yan kinatatakutan ng maraming kapatid natin. Yung creatinine kasi, basura sa dugo yun, di ba? Tama, brother, kaya basura yun. Pagka yun mataas, ibig sabihin, nasisira na yung kidney. Nandoon ka lang sa gitnang-gitna nung range, Can we say amen? Hallelujah. Pinagpe-pray ko yan. Although napaka-technical po, Lord, pinapanalangin ko yung mga creatinine po ng mga kapatid namin. Sino dito gusto pagpanalangin ko creatinine nyo maging 500? Say amen. Ayaw nila, Si kidney mo hindi ba? Baka ganun kataas po. Dapat nga less than 100 lang, alam nyo mga kapatid, hindi ka pupunta sa doktor dahil ikaw ay magaling. Pumupunta ka sa doktor dahil may nararamdaman ka mga simptomas na. Kaya nga ang doktor hindi para sa mga magagaling, kung hindi ang doktor ay para sa may mga sakit. Sino po ang doktor ng kaluluwa natin? Si Kristo. Bakit tayo naririto ngayon sa church na ito? Kasi may sakit tayo. Can we say amen? May sakit po. May mga kapatid tayo, ang sakit po, katam. May mga kapatid tayo, ang sakit po, marites. May mga kapatid po tayo, ang sakit po, mayabang. Minsan yung mga estudyante ko, sabi, sir, itong kasama namin na nagre-report Jollibee po yan Jollibee? Bakit Jollibee? Bida ang sarap, siya lang bida dito sa grupo May mga ganun na pala mga salita. Minsan ganun ang ating sakit Ano po yung sakit natin? Gusto natin nasa sentro tayo, gusto natin tayo po yung pinupuna, tayo po pinapansin, pinararangalan. Sana wala ditong bida ang sarap. Na ang ugali natin parang Jollibee Marami akong mga salitang natututunan po sa mga estudyante ko. Ibang-iba na yung mga millennials ngayon, kapatid. Kaya nga kung tayo po'y nanggagaling po dito po sa sinasabi ng Matthew chapter 9, verse 13, I desire mercy rather than sacrifice, maniniwala ka na ikaw ay may sakit, maniniwala ka na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, mananampalataya ka na walang ibang paraan kung hindi ang grasya at ang habag
ni Jesus. Can we say amen? Kanina ho, no, nung pagkatapos po ng prayer, ako po naglakad-lakad. Maganda ho kasi yung walking ho. Tapos nakita ko ho kanina, palaspas pa lang ngayon yung celebration ng tinatawag nating Palm Sunday. Kasi nagtaka ho, kung daming tao doon sa kalsada, nagwo-walking ako, inobserbahan ko. Pumila akong ganon, may dumating na parang Jesus yata ho yun, nakadamit Binababa nila yung mga palaspas ng ganon. Naalala ko tuloy sa Bible po, lahat ng mga nagpuri kay Jesus na yun po, yung nagbaba ng palaspas, yun din ho yung nagsabi na ipako si Kristo sa krus. Pero yung nagpapako ho na yun, ginantihan ba ni Jesus? Sabi po ni Jesus Christ, I desire mercy rather than sacrifice. Ang nais ko sana ay habag, hindi yung inyong paghahain. Naghahain sila, may palaspas po sila Pero later on po, they did not ask for God's mercy. Hindi sila humingi ng habag. Pero kahit na ganun po sila nagpapako kay Kristo, mga kapatid, pag humingi po tayo ng habag, patatawarin tayo sa ating kasalanan. So sana wag niyong kakalimutan yan. Iniligtas tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Ang nais ko'y habag at hindi hain. Ikalawa, mga kapatid, ang kaligtasan ho, paghuhugas po ng banal na Espiritu. Hindi ka po pwede pong maligtas Alam niyo po, sabi ng Titus chapter 3 verse 5, tayo'y niligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak namang muli at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung kausap po ni Jesus, dati tinalakay natin yung John chapter 3, kausap ni Jesus si Nicodemo. Sabi po niya kay Nicodemo, Jesus answered, truly, truly I say unto you, you cannot enter the kingdom of God. Hallelujah. Praise God. Naririnig niyo pa po ako sa likuran? Hallelujah. So napakaganda ng pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemo, Verily, verily, I say unto you, John chapter 3 verse 5, you cannot enter the kingdom of God not unless you are born of the water and the Spirit. Yung mga iba pong mga theologian ang sabi, kaya mahalaga yung bautismo. Hindi naman tayo tutol po na ang baptism po mahalaga. At ngayon nga magkakaroon tayo ng pagbabautismo, mag-a-announce tayo, yung hindi pa nababautismohan, we will baptize you. Pero ang bautismo hindi po bahagi ng kaligtasan. Pagsunod po kay Jesus yun, mahalaga yun. Pero hindi bahagi ng kaligtasan ng tao ang pagbabautismo. Pero bakit sinabi ni Jesus na ganun po? Unless a man be born of the water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. At nung kinakausap niya si Nicodemo po, dun po sa Juan 3:5, ang sabi po Jesus answered, verily, verily, I tell unto you. Bakit ito sasabihin, verily, verily? Ibig sabihin, mahalagang aral po yon. Pero pansinin niyo po, maliban na ang tao ipanganak sa pamagitan ng tubig at ipanganak sa pamagitan ng dugo, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Alam niyo po, may karunungan ng Panginoon, kasi Semana Santa ngayon, mga kapatid. Pag binasa niyo po yung aklat ng Juan, dun po sa 9:34 po, in the book of John, sabi po doon, subalit ang sundalo, yung sundalo Romano, subalit ang sundalo'y tinusok ang tagiliran ni Jesus. At sa pagtusok niya ng sibat sa tagiliran ni Jesus, dumaloy ang tubig at dumaloy ang dugo. Doon ko naunawaan, unless a man be born of the water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yun po palang kaligtasan natin sa langit ay dahil po sa paglilinis ng dugo at ng tubig. Basahin niyo po yung John chapter 9 verse 34. Subalit ang sundalo tinusok niya yung tagiliran. Nung tinusok niya yung tagiliran po ng sibat, dumaloy po yung tubig at dumaloy ang dugo na naglinis po sa kasalanan ng sangkatauhan. Unless hugasan ni Jesus
ng kanyang dugo ang ating kasalanan. Verily, verily, I tell unto you, sabi po ng Biblia, you cannot enter the kingdom of God. Can we say amen? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Thank you, Lord. Minsan kasi, bakit yung tubig? Yung tubig ho kasama ng dugo. Ang tubig ho panlinis kasi. Ang dugo po ay pag-aalay bilang sakripisyo. Kapag ho hindi tayo nilinis ng dugo, ng tubig at ng pag-aalay ni Kristo, wala tayong buhay na walang hanggan. And Jesus Christ was offered once and for all. Kaya po ako nahahabag po, pinagpe-pray ko na lang. Minsan makakakita kayo, dumadaan sa kalsada ninyo. Alam niyo ho, nagpepenitensya, no ho? Wala nang magagawa yon. Kasi bakit ho tayo nagpipinitensya? Sinasaktan mo po yung sarili mo. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Sabay papalu-paluin niyo po na ganon. Hindi nababawasan ang kasalanan mo. In fact, marami po akong kilala pagkatapos po magpenitensya, inuman ho ng tanduay sa gabi. Totoo po yon. May mga shot-shot, iinom po, pero nagsakripisyo po. Ang sacrifice po ni Kristo once and for all. And if you have accepted the blood of the Lord Jesus Christ, mararanasan niyo po yung buhay na walang hanggan. John chapter 9 verse 34 at sinasaad din naman ng Tito 3:5, tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin. Bakit Espiritu Santo? Kasi konektado po ito in the book of John 9:34 na nung sinibat po yung puntagiliran ni Jesus, dumaloy po yung tubig at dumaloy po yung banal na Espiritu sa bawat isa. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ikatlo, mga kapatid, purihin po natin ang atin pong Panginoon. Sabi po dito sa aklat ng Tito 3:6-7, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Ulitin ko po wala kang kinalaman sa kaligtasan mo. Yung sinasabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Sabi naman ni Nicodemo, ni literal, paano naman kami makakabalik po sa aming mga nanay? Ano ho ang aming gagawin? Sabi ni Jesus Christ, guro ka pa naman ng Israel, hindi mo nalalaman ang mga bagay na espiritual. Pag lumabas po kayo sa nanay ninyo, hindi na ho kayo pwedeng ipanganak muli. Ang sinasabing kapanganakan muli na yon, mga kapatid, ay spiritual renewal po. Ang pinapakita lamang ni Jesus, pag tayo po'y pinanganak, hindi mo mapipili kung sino ang iyong magiging magulang. Pag ikaw ay pinanganak, hindi mo mapipili kung ano ang iyong kasarian. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, gusto ko babae ako at gusto ko lalaki ako. Ang Diyos ang magdidetermina kung ano po ang mangyayari sa iyo. Ganun po yung kaligtasan. Hindi ka gagawa ng mabuti, buo ngayon para maligtas. Hindi ka aanib sa church. Pwede ho maging active sa church, pero hindi ka ligtasan ng pagiging miyembro ng church, at lalo't hindi ka susunod sa tradisyon ng tao. Minsan inobserbahan ko, kayo po ba nakaranas na nung Station of the Cross? Meron kasi kami niyan sa school namin, ang haba 2 oras. Ni-require ho kasi kami. At naglalakad-lakad yan, may mga station po sa buong, sa buong UST po, naglalakad-lakad. Tapos may prayer po doon. Yung prayer, 15 minutes, 14 station ho yan, kapatid. Maabot kami ng mga 3 oras. Nung medyo hindi na kaya nung tuhod ko, kasi inoobserbahan ko lang ng ganon, kumain na lang ho ako. Kasi pagod na ho ako Alam niyo, ang panalangin kahit maikli nang gagaling sa puso, God will acknowledge it. Naniniwala po kayo? Hindi ko kailangan ng mahabang panalangin Kaya nga, gaya nung sinasabi po rito, ang kaligtasan natin dahil mabuti ang Diyos, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sabi po ng Efeso 2:8-9, yan yung mga verses that you should know by heart. For it is by grace that you have been saved through faith. Paano tayo naligtas? Sa pamagitan po ng kanyang habag, at naligtas tayo sa pamagitan po ng ating pananampalataya kay Jesus. It is not of your own self. It is a gift of God. Hindi po sa inyong sarili. Ito po'y regalo po ng Diyos sa inyo. Hindi sa pamagitan ng inyo pong mga gawa upang walang sino man ang makapagmalaki.
Kasi po, pagka ho pwede po natin gawin yung kaligtasan, useless na padala si Jesus Christ. Pwede naman po pala kayong maging mabuti, perfect, blameless, and upright. Baka po gawin ng Diyos, kayo na lang po ang ialay. Kasi perfect ka rin nakakasunod ka lahat. Pero kailangan nga ho ng perfect sacrifice po Kaya nga ho lahat tayo rito, lalabas o may sakit. Lahat tayo sa loob ng church na to, malubha kalagayan. Nasa ICU tayo ngayon. Buti na lang ang lifeline natin, ang Diyos na nagbibigay buhay. Kaya tayo buhay hanggang ngayon. Pero other than that, sabi nila, Pastor, ang pinakamalupit pala pag nasa impyerno tayo, ang mga uod hindi nangangamatay. Hindi ho yun Pag nasa impyerno ho tayo, susunugin tayo panghabang panahon. Hindi yun yung pinakanakakatakot dun Na pag nasa impyerno po tayo, lahat ng kinatatakutan natin naroroon. Ang dapat ninyong katakutan, pag nasa impyerno kayo, wala na ang presensya ng Diyos. Doon kayo kilabutan, kapatid. Kasi ngayon, naririto pa yung presensya ng Diyos Paano mo naramdaman yung presensya ng Diyos? Nakapunta ka dito, nag-tricycle ka, nabangga ka ba? Nag-jeep ka kanina, may pamasahe kang pinambayad, can we say amen? Pupunta ka na lang dito kumain ka kanina ng pandesal, nakainom ka ng kape. Hindi ba patunay na may Diyos yan? Can we say amen? Nauuwi tayo mamaya, yung iba'y manonood ng sine, yung iba naman papasyal, can we say amen? Doon pala sa pagkakataon na yon, may Diyos kasi tayong kasama. Pero kinikilabutan ako pag tayo po'y inihiwalay na sa Diyos. Ay nako kapatid, yun po yung pinaka-disaster na mangyayari sa atin pag sinabi ng Diyos sa araw ng paghuhukom, lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng katampalasanan. Where there will be weeping, ang pag-weep po, hindi crying humahagulgol. Imagine niyo, where there will be weeping and gnashing of teeth. Ano po ibig sabihin ng gnashing? Nangangulit. Bakit? Minumura niya yung Diyos. Galit na galit siya. Hindi mo ako niligtas. Pag nasa impyerno ho kayo, wala kayong gagawin araw at gabi kundi murahin ng Diyos. Pinakamalutong na mura. Magagalit kayo sa Diyos. Bakit? Ayaw ninyo pa rin tanggapin na kasalanan ninyo. Bakit hindi kayo naligtas? Naririto na nga ho tayo Ang gagawin lang po ninyo, pupunta kayo dito sa church para lumago. Can we say amen? Yung natutunan ninyo, sabi ni Pastor, patawarin pala kalaban. Pupuntahan ko na si Kumare, dadalan ko na lang ng pagkain. Napakasimple lang naman po ng pagiging tunay na Kristiyano. Nasabi ni Pastor po, wag makakalimot sa prayer. Ay, naaalala ko yun. Kakain na lang ako ng kapirasong hopya. Lord, maraming salamat po. Ina-acknowledge kita. Doon naman nakikita yung pagiging Kristiyano natin At sasakay ka, humihingi ka ng proteksyon. Pagbaba mo, hindi mo kinalimutan ng Diyos. Salamat, Panginoong Diyos. Nakarating po ako sa pintuan namin at Diyos. Hallelujah. Ika-apat, sabi po dito, ang kaligtasan po ay ang magmamana lamang ng buhay na walang hanggan. Ito po yung pinaka-exciting. What is your motivation, Pastor? Bakit nagpapatuloy ka kay Lord? Ang motivation ko po, dahil mahal ko ang Diyos. Minsan sabi na, ano motivation mo? Gusto kong pumunta ng langit. Huwag ganun ang motivation. Ano po ang motivation nyo? Ayokong mapunta sa impyerno. Kaya ka lang susunod sa Diyos dahil ayaw mo mapunta sa impyerno. Kaya ka lang sumusunod sa Diyos. Gusto mo ng buhay na ganap at kasiyasiya sa langit. Dapat mapatunayan ng Diyos, kapatid, na dahil ka naglilingkod sa Kanya, dahil mahal mo ang Diyos. Can we say amen? Yung punto po na wala ka ng ginhawa, pupugutan ka ng ulo, kumakanta ka pa rin, umaawit ka sa Diyos. Bakit mo ginagawa yun? Dahil mahal mo ang Diyos. Can you say amen? Kaya ko po kayo inihahanda yung susunod na topic natin, yung karunungan. Huwag kayong matatakot, nasa panahon na tayong papatayin tayo, pupugutan tayo ng ulo. Pero siguro magkakakapit kamay po tayo, pag gagawin po ng Panginoon yon, oh, hallelujah Lord, tanggapin mo po ako sa langit. Bakit ko sinasabi sa inyo, lahat ng mga banal ng Diyos pinapatay. We are not living on a bed of roses. Masama po yung mundo ngayon. Pwede po ang Kristiyano ngayon maghahasa ka. Pwede po ang Kristiyano ngayon ma-hold up ka. Pwede po ang Kristiyano ngayon biglang na-aksidente ka, nabagsakan ka po ng hollow block sa ulo, namatay ka. Kaya po yung mga ibang nagsasabi, pag na kay Kristo ka po, hindi ka magkakasakit. Hindi po ako naniniwala ron Na kapag na kay Kristo ka, yayaman ka. Hindi ko totoo yun, kapatid.
Pag na kay Kristo ka, kapatid, lalo kang palalalimin ng Diyos po sa lahat ng mga pagsubok. Yun po yung tunay na Kristiyano. Kaya ang sabi po ng Titus chapter 3 verse 7, at tayo'y magiging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Alam niyo po, nung kinakausap ni Jesus si Nicodemo, yung latter part niyan, yung last part po niyan, in the book of John, chapter 3, verse 36, napakaganda. Sabi po doon ng 1:36, mga kapatid, whoever believes in the Son of God shall have eternal life, but whoever rejects the Son of God will not see life, for God's wrath will rest upon them. Sino mang nanampalataya sa Diyos, kay Jesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino mang tumalikod sa Diyos o kay Jesus, hindi makakakita ng buhay sapagkat mananatili ang galit ng Diyos sa kanila. Juan 3:36. Free na tayo sa galit ng Diyos. Kaya po sana nauunawaan ninyo, kahit magalit kayo sa akin, masakit magsalita yung pastor, tinitira yung lahat ng uri ng karumihan. Pati ba naman yung pamilya ko, tinira, yung ginagawa kong pangangabit, yung lahat ng mga kasamaan, masamang pastor yan, kaya umalis na tayo sa church na yan. Pero pag dumating yung time, niliwanagan ng Diyos yung buhay mo, pag nagkita-kita tayo sa langit po, oh hallelujah, baka ho yung mga taong nagsabi sa inyo ng totoo, akapin ninyo talaga, mamahalin nyo talaga mga kapatid, at hindi nyo ipapapatay kasi sila ho yung nagsasabi ng totoo sa Biblia. Minsan kasi may attitude tayo ayoko magsimba sa church na yan. Masakit yung mga aral, parang pinariringgan ako ng pastor. Hindi nyo ba alam, every time nagbibitaw ho yung pastor ng imoralidad, tumatama rin sa pastor yun, kapatid. Dahil may sakit din yung pastor. Hindi rin niya magawa ng paraan dahil yung espiritu nag-uudyok sa kanya. Every time na nagsasabi ang pastor, patawarin mo yung kaaway mo, may kaaway din siya na nais patawarin, kapatid. Kaya hindi inilagay ng Lord ang pastor dito para kayo po'y kilitiin, pati po kami hinihiwa ng Diyos ang aming mga puso. Pero pag nagkita-kita tayo pagdating ng panahon po sa langit, mag-aakapan po tayo Oh, how I wish po, pagdating natin sa langit, makita ko po si Apostol Pablo at saka si Esteban po mag-aakapan. Alam niyo kung bakit Nung hindi pa po mananampalataya po itong si Pablo, si Esteban po ay kanyang pinapatay. Tuwan-tuwa siya, pumapalakpak pa po siya Basahin niyo po yung Acts chapter 6. Ang nagpapatay po kay Esteban ay si Saul, and later on si Saul tinawag ng Diyos, naging Apostol Pablo. Sasabihin ba pagdating ni Esteban doon, si Esteban po ang first Christian martyr, Sasabihin pa ni Saint Stephen doon, dito po kay Saint Paul na, pambihira ka, ikaw ang naging sanhi ng kamatayan ko. Hindi, mag-aakapan po sila. And they will know that everything works together for good. Kung hindi rin nangyari yung kasalanan ni Pablo na yon, hindi niya makakilala ang Diyos So ang kamatayan ni Esteban ay paraan po para si Pablo rin ay maligtas. Kaya magkakasanga-sanga po yan, mga kapatid. Ipine-prepare tayo ng Diyos. Sabi ko nga gano'n, Panginoon, nung binabasa ko po ito, pwede naman, magpahinga na ako. After nito, tatakbo na ako ng airport Tatakbo na po ako ng airport nito, mga kapatid. Pwede na magpahinga ako ngayong araw na ito Pero sabi ko sa Panginoong Diyos, hindi maaari, Panginoon. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all of this shall be added unto you. Yung pagod, yung pagpeprepara, yung lahat po ng naranasan nyo po, sabi kong ganun sa Panginoon, Panginoon, ikaw po ang number 1 sa buhay ko. Hindi ko alam sabi nga ng Panginoong Diyos, siya lang nakakaalam. Baka mamaya huling araw, nandun ako sa eroplano at yun na pala yung huling pagkikita natin. At least napakaganda ng iniwan ko po sa inyo. Alam ko po, you are praying for the pastor. Can we say amen? Hallelujah. Pero kung mangyari man po yun, ay naku, napakasarap na Huwag kayong mag-aalala po sa akin. Napakasaya na nung buhay ko noon kung sakali Natatakot ba kayo? Ba't nagsasalita kayo ng mga ganyan, pastor? Sabi ng mga knock on wood naman. Walang makagawa si knock on wood dyan. Pag plano na ng Panginoon na kukunin ka po niya. Pero ang assurance po pag Kristiyano ka, hindi masakit ang pagkuha ng Diyos. To be absent in this body is to be present with the Lord. Sabi ko mamaya, 5:00 yung flight ko. Pagkatapos lang ng kain, diretso na po ako roon.
Pasensya na ho, sa Friday po, wala po ako rito. Babalik naman po ako ng Sabado po, pagdating ng Linggo ho, nandito na ho ako. Anong gagawin nyo doon? Mag-i-enjoy kayo, Pastor? Hindi ho. Nire-represent ko po ang presidente po ng UST sa isang university. Hindi ho kasi sila pwedeng makapunta Holy Week po ngayon mga pare. So sabi na noon, ikaw na lang yung pari namin muna. Hallelujah. Di ba isa napakalaki pong pribileyo na i-represent po ang Pangulo po ng inyo pong universidad. Kasi ang kakaharapin ko po doon, yung presidente ng universidad po nila. Alam niyo mga kapatid, gaya ng sinasabi ko po sa inyo, no, pag nasa sa atin po yung Espiritu ng Diyos bilang pangwakas, hallelujah. Sabi po ng aklat po ng Efeso 2:4 hanggang 5, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Every time I think of the goodness of the Lord, hallelujah. Bakit ako pinili mo, Panginoon? Hindi niyo ba natanong sa Diyos yun? Sobra na yung sakit natin, sobra yung sakit ng katabi mo. Incurable cancer yan, spiritually. Hahantong ka na sa impyerno. Mangangalon niya ka, kapatid. Ako po'y sinungaling, marami po akong kinagalitan, mamamatay tao ako. Pero sabi po nung ating pagwawakas, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na tayo'y binuhay niya na kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo ngayon dahil sa kanyang kagandahang loob. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang Diyos. Panginoong Diyos, we still believe and hold on your promise that it is by grace that we have been saved through faith. It is not of ourselves, it is a gift of God, not of our good works, that no one should boast. Sabi nga po, it is by grace, grasya, unmerited favor, kagandahang loob. Napakabuti mo, Panginoong Ama, dahil kahit na po kami po ay makasalanan, we do not deserve this unmerited favor, Panginoong Ama. Kung ako po'y ilalagay sa katayuan ninyo, aaminin ko ngayon, kung ako ang Diyos, ang nagsasalita po na ito sa pulpito, ang lahat na nakikinig po dito, we deserve all to go to hell, Panginoong Ama. Hindi kami nakaabot sa kaluwalhatian mo, bagsak kami sa lahat ng palatuntunan mo, Panginoong Ama, at pamantayan mo, kaya kami po'y magiging tagapagmana po ng buhay na walang hanggan sa impyerno. Pero yung habag mo, Panginoon, napakasagana, napakabuti ng kahabagan mo. Napili niyo po kami at lumalapit po kami, inaamin namin ang aming po matinding sakit ngayon. Sakit ng kasalanan. May epidemic ngayon, Panginoong Ama. Hindi lang epidemic, kundi pandemya sa buong mundo, Panginoong Diyos. Sapagkat laganap ang kasalanan at ang tangi pong lunas sa lahat ng kasalanan na ito ay ang kagandahang loob ng Diyos na ibinibigay niya po ngayong araw na ito. Sa lahat po ng aming makakapakinig po, kapatid, hindi po kinakailangan na paghirapan ng kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan po ay biyaya, kagandahang loob, grasya at habag ng Diyos. Sa simpleng panalangin na ito, ikaw po'y pwedeng maligtas at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, siya'y kumakatok sa ating puso, at kung sino man po magbubukas ng kanyang puso, siya po'y papasok at makikiisa sa atin. Na ito, patuloy po natin, natanggapin po ang kaligtasan. Tayo po lahat ay yumuko, sundan niyo po ang panalangin na ito. Ama naming mahabagin sa langit, ako ay lumalapit sa iyo ngayon na may pagpapakumbaba. Inaamin ko po at tinatalikuran ang lahat ng aking kasalanan. Magsimula po nung ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita ngayon sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. At magsimula po sa araw na ito, ikaw na po ang maging Diyos, ang Panginoon, at manunubos po ng aking buhay. Ama naming nasa langit,
Nagpapasalamat po kami sapagkat kami pinili at niloob ninyo na maging kabahagi po ng inyo pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. At sa pamamagitan ni Hesukristo, ako po ngayon ay nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So mandali lang po tayong nakayuko. Ama naming makapangyarihan, nandito po sa heart namin ang desire na magpagaling. Marami po kaming mga pagkakamali, marami po kaming mga kasalanan. Pero Lord, naririnig ninyo ang bawat pag-iyak ng puso namin. Gusto naming tumalikod sa kasalanan, gusto naming magsisi, ngunit habang nasa pang-pisikal na kalagayan ng aming katawan, patuloy na magkakasala at magkakamali po ang amin pong pamumuhay. Alam ko po, napakalawak ng inyong kahabagan, Panginoong Diyos, na kahit kami makasalanan, Panginoong Ama, inibig nyo kami, hinango nyo kami sa kamalian, at ang nais ninyo, ang lahat ng tao'y makaalam ng katotohanan, at wala ni isa pong mapahamak. Kahabagan mo po kami, Panginoong Ama. Ang mundo po na ito'y masama, ang mundo po na ito'y malupit. Ang isang Kristiyano po ay hindi nararapat sa mundo na ito. Pag dumating po ang takdang panahon, Panginoon, ng inyo pong muling pagparito, dagitin mo kami lahat na nabubuhay, Panginoong Ama. At pag dumating po ang pagkakataon na kami naman po ay mamamatay na, Panginoon, dalhin mo po kami sa sinapupunan ni Abraham, sa buhay na walang hanggan, sa paraiso at sa langit, Panginoon Diyos, na panghabang panahon pupurihin ka namin, dadakilain ka namin, at pasasalamatan ka namin. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Meron naman. Hello, good morning sa ating lahat. Ngayon dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Lahat po na nagagalak at hindi na napipilitan magbigay, isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kailangan may ngiti ng palakpak. Ilabas na po natin ating mga alay. Dakilang Amang Diyos na sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Lord, sa gawain ito. Maraming salamat, Lord, sa mga kabutihang ibinigay ninyo sa nakalipas na mga araw at linggo. Bukas po ang aming mga puso, ang aming mga palad, ang aming mga isipan sa pagbibigay. Ginagawa po namin ito, Lord, hindi dahil napipilitan kami, nagagalak kami sa pagbibigay. Pagkat mahal ka namin, Lord, at alam po namin ang lahat na malilikom na ito ay magagamit sa gawain ng inyong bahay-sambahan. Dalangan namin, Lord, pagpalaan niyo po ang mga trabaho, ang mga negosyo at pinakakitaan. Paramihin niyo ito, Lord, palaguin ninyo. At doon naman pong walang mga trabaho, mga negosyo, ibigay niyo po sa kanila ito, Panginoon, upang maging daluyan din po sila ng pagpapala. Dalangin din namin, Lord, na ang magagamit na offering na ito, Lord, ay magamit sa pagpapalago ng inyong mensahe, ang message, ang gospel ng kabutihan, pag-ibig, pag-asa, at ang kaligtasan. Pagkat ang nais nyo, ang lahat ay maligtas at hindi mapahamak at makasama kayo sa inyong kaharian. Muli ang papuri at pasasalamat sa inyo lamang binibigay. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng masaya sa pagbibigay, malakas na palapak. At bengiti. Sa pagsikat ng araw, mukha mong natatanaw, pag-ibig mo ang
ang nararamdaman. At sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po, tayo po'y dako sa ating pong mga pagbati. Happy birthday, March 29, Sister Cirila Coroco. Happy birthday, March 30, Sister Jenlyn Dungo. At sa ating pong wedding anniversary, happy anniversary, Brother Rads and Sister Diane de los Reyes, March 27. Sige po, wala na po bang, mayroon pa tayong mga magdiriwang ng birthdays na hindi pa natawag magmula ngayon hanggang susunod na Sabado? Wala po. Sige po, ipag-pray po natin yung ating mga kapatid. Sister Rads, Brother Rads, wala ba dito? Wala. Sige po, kahit wala po sila dito, ipag-pray po natin. Panginoon Diyos na makapangyarihan, alam po namin, Lord, na You are all-knowing God. You are God na omnipotent Father at makapangyarihang Diyos. Ang iyong kamay ay hindi po maiksi. At saan po naroon ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang mga karawan, maging sa wedding anniversary po ni Brother Rads po ng kanyang asawa. We just pray, Father, patuloy na ang banal na Espiritu ang siyang puspos, pala sa kanila, Panginoon. Dalangin po namin patuloy na ang grasya at habag po ninyo ay dumali po sa kanila. Lalo po yung pong pag-ibig sa puso, the motivation, Lord, na sa inyo, Lord, ay maglingkod ng buong puso at katapatan. Lord, we pray for long life. We pray for more blessings sa lahat ng aming mga kapatid na magdiriwang ng birthdays. Sa mag-asawa po, Brother Rads, we pray na kayo din po, Lord, ang mag-grant ng lahat ng kanyang heart's desire. Bigyan niyo po ng inyong pong pag-ibig ang mag-asawa sa matibay na tahanan, Panginoon, na inyong pong pinanalahanan, na inyong pong banal na presensya. Ito po ang panalangin, Ama, sa banal na pangalan ng iyong anak. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Sa ating pong mga announcement, patuloy po ang ating pong Bible study. Every Wednesday po yung huwag niyo pong kakalimutan. Eksakto po yan ng alas 7 ng gabi. Wednesday po, Holy Wednesday, meron po pastor. Si pastor po kahit nasa ibang bansa po, tuloy po yan. At sa ating pong prayer meeting, everyday po yan, 5 a.m. hanggang 6 a.m. po yan. Patuloy po natin pong ipinaanyaya. At ating pong Friday, Saturday, and Monday, naroon din po every night. Yun po yan. Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. hanggang 9 p.m. po. Meron din po tayong ginagawa na roving prayer meeting. Ito po ay ginagawa po once a month. Kung kayo po ay gusto niyo pong doon sa bahay po niyo gawin,
i-approach nyo lang po yung ating pong head ng ating prayer ministry. Kayo po ay amin pong pupuntahan. Kahapon po, doon po sa bahay po ni Brother Danny, ginawa po ang ating pong roving face-to-face na prayer meeting. Purihin po dahil doon ginawa ang ating pong sama-samang pananalangin. At sa ating pong gawain po sa Good Friday, meron pong film showing na gagawin dito. Ito po ay alas 4 po ito ng hapon. Dito po sa ating bahay sambahan. Ito po yung substitute po na imbis na po 7 last word, film showing po yung ating pong napagkasunduan. At sa Sunday, Resurrection Sunday, ang ating pong gawain dito ay madaling araw, 5 a.m. Dito po yon sa bahay sambahan po natin, maaga po natin gagawin. At pagkatapos po nun, wala na pong gawain ng 10 po. Yun na po yung ating pong worship ng Sunday. Kaya wag niyo pong kakaligtaan, wag niyo pong kakalimutan na ito po ay paglaanan po ng panahon at oras. Sapagkat ito na po yung ating pong worship service sa Sunday, regular po. Ito po ay 5 a.m. At pagkatapos po ng gawain noon, meron po tayong fellowship dito. Ano po yung fellowship? Tayo po ay mag-almusal. At ang ating pong almusal, secret. Secret po, no? Surprise. Okay, yun lang po. Yun lang po ang ating pong announcement sa linggong ito. At tinatawagan ko na po ang ating pong pastor para po sa closing prayer at benediction. Sige po, tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang pagpapala, habag, at patuloy na pag-ibig at kaligtasan ng Ama. Una po, Panginoong Diyos, maraming salamat po at natapos po ang inyong banal na gawain. Busugin niyo po kami ng lahat ng mga salita, mga napapakinggan, binabasa po namin. Sa pamagitan ng karunungan ng banal na Espiritu, ay patuloy bigyan niyo kami ng karunungan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran na patuloy pong nananalangin. Dinggin niyo po ang prayer nila for this hedge of protection sa pag-alis ko, Panginoong Ama. At alam ko po, i-acknowledge ninyo, Panginoon Diyos, taimtim sa kanilang puso, na patuloy kung paano po, iningatan niyo po ako nakarating dito. Ako po mamay aalis po ng bansay, bigyan niyo po ako, Panginoon, ng proteksyon, ng gabay, ng pag-iingat. Samahan niyo po ako sa eroplano, Panginoon, hanggang sa pagbaba ko po, Panginoong Ama. Kasama po ang lahat ng aming paniniwala, Panginoon, pananalig sa inyo, saan kami naroroon man, patuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng mga makakatabi namin sa eroplano, makakasama namin, Panginoon Diyos, sa lahat ng amin pong paglalakbay na ito. Gamitan mo po kami, Panginoon, dandaluyan ng magandang balita. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, Ama naming makapangyarihan, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mong mga anak. At gaya po ng pagbabasbas ni Moses sa Aklat ng Bilang, doon po sa 6:26 hanggang 27, binabasbasan ko rin naman, Panginoong Ama, ang lahat po ng mga hinirang mo dito po sa Church ng Peace of Harvest Christian Ministry. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. At gaya po ng sinabi ni Haring David, Panginoong Diyos, purihin ka, Panginoong Ama. Doon po sa aklat po ng awit, 6:23, patuloy, Panginoong Diyos, pinangahawakan namin ang pangako na ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Muli po, tayo po ay magkakahiwa-hiwalay, pero wag nating kakalimutan na ang ating Panginoon ay patuloy na kasama natin. Amen? Amen. Awitan po natin siya. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan sa akin.
ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging kararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magkikita-kita po tayo next week or sa Friday. Salamat po. At tayo po'y pagpalain ng Panginoon. Banal na Espiritu, hatid ay